tunguhin natin to mga kababayan. No? Ito pong kung merong mang paglabag sa kandidatura ni Mayor. Kasi po mga kababayan, nag-file na po ulit siya ng Certificate of Candidacy. Mga kababayan, mga boss chief amo sir. Kaso, humingi ng kopya si Senator Risa Hontiveros, mga kababayan. Panoorin po natin ang balita ng UNTV ha. Habang isina-shoutout ko si Elisa Fabillar na pang 271 like. Pasok! Paglabag sa batas sa paghahain ng kandidatura Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, hinihintay pa rin ng komisyon kung mayroong maghahain ng election. Wait lang. Magbigay muna tayo pugay kay Cap Nino Barsaga. Good morning my loves! Mark Ramos. Cap, shoutout sa'yo! Magandang umaga sa'yo dyan sa Pilipinas. Ito. Dinidiscuss namin dito yung Bamban Mayor, no? Na hindi yata alam ang kanyang pagkatao. O, game. Alam na ng Commission on Elections kung talagang may naging paglabag sa batas sa paghahain ng kandidatura ni Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, hinihintay pa rin ng komisyon kung mayroong maghahain ng election offense laban sa alkalde. Kasi po mga kababayan, yung doon po mga boss chief amo sir, kumbaga ang COMELEC po, walang magagawa eh. No, pag yan naghain, hindi naman sila pwedeng pumigil eh. Kailangan merong maghain ng, saglit lang. Ito, disqualification case para sa kanya. No? Kailangan may ganun mga kababayan. Pero hiningi na po ng Senado sa pamamagitan po ni Senadora Risa Hontiveros yung CUC. Ano CUC? COC. Certificate of Candidacy. Yung CUC po mga kababayan, kuryente po namin dito. Tuloy natin ha. Patuloy naman din po namin tinitignan kung mayroong mga nalabag sa batas at hinihintay din po namin kung mayroong magsasampa ng kasong election offense at makakaasa po kayo kung mayroon man po magpa-file ng verified complaint. Ito po ay agad na diringgin ng COMELEC at susulong ang ating tinatawag na preliminary investigation. Nakwestiyon ang tunay na citizenship ni Mayor Guo matapos ang isinagawang investigasyon ng Senado kung saan bigo ang alkalde na magbigay ng mga detalye ukol sa kanyang kapanganakan at school. Biruin mo lahat, po? Saan yung school mo? Sa bahay lang po ako nag-aral o sinong nagpahatid nung teacher o kumbaga ano tawag doon, kung anong school or something like that. Hindi din niya alam. Lahat hindi alam mga kababayan. Meron pong isa na ang sabi niya, yung nanay ko po hindi ko nakasama. Pero nung nakita, doon sa pinakita natin kahapon mga kababayan, may pagbati pa. Yung mismong municipal ng Banban sa kanyang nanay. Happy birthday! Mother of Mayor Bamban, Alice Go. Di ba? Kaya po, mga boss chief amo sir, napapaisip tayong lahat. No? Hindi kaya asset ng China itong si Mayor? Kasi ganun ang iisipin mo eh. Hindi kaya itinanim ng China itong si Mayor? Kasi walang pagkakakilanlan. Hindi kaya bigla na lang sumulpot talaga dyan si Mayor? Di ba? Bigla na lang, Kaya ngayon po, mga kababayan, pati po yung yung mga travel, yung mga biyahe niya, kung kailan siya dumating ng Pilipinas, kung umalis ba ng Pilipinas, pinapacheck na din po mga kababayan dahil kapag ka-asset ng China ito, kawawa tayo. Ibig sabihin, tapos mayor pa. Di po ba? Ibig sabihin, mga kababayan, pananakop na po yan. Sasabihin ng iba, bakit mo naman nasabing pananakop? Meron na nga, mayor pa di ba? Biruin mo, siya yung magpapasunod sa ating mga kababayan doon sa Bamban, Quezon. Sabi ni Violeta, Madarang Vlog, natawa ako sa sinabi ni Bato na totoo talaga daw yung document. Lahat po naman tayo natatawa dyan no? Sabi ni Ferdy Boy, tungkol ito sa usaping secret deal. Merong usap-usapan na iimbestigahan di umano yung committee ni Amy Marcos and Foreign Relations dyan sa Senado
Ang tanong, paano i-handle ni Amy? Ngayon pa nga lang po, wala na eh. 1 linggo na pong binanggit yun. Sabi niya pa, natatagalan nga ako eh. Gusto ko na atat na akong i-hearing yun. Pero hanggang ngayon, wala pa po. Kailan po ba yan, Madam Amy? Meron po ba talaga? O pinapaikot nyo lang po kami? Kayo po, mga kababayan, tatanungin ko kayo dyan. Ano po ang iisipin nyo, kunyari, hindi, yan na. Ano po ang iisipin nyo kay Mayor Alice Go? Kung yung mga maririnig mo sa kanyang pagkatao ay hindi niya alam, kung yung mga maririnig mo na mahahalagang impormasyon sa kanyang pagkatao ay hindi niya matandaan, ano iisipin natin dyan, mga bossing? Ako talagang pumapasok sa isipan ko dyan, hindi kaya talaga nilagay lang dyan yan. Tang! O ikawan dyan, bahala ka dyan, ha? Control mo yan lahat. Oo. At ang nakakapagtaka pa, ngayon lang nabisto yung Pogo. Mga bossing, pupunta tayo dyan sa Pogo na yan. Ngayon lang nabisto, samantalang yung municipal hall ni Mayor, halos lang po mga kababayan, walking distance lang Parang katabi nga lang po pag tinignan doon sa doon sa tinuro ng reporter kahapon. O, di ba? At eto pa, sabi nila, bakit iniugnay dyan si Mayor Alice Go dyan sa Pogo na yan? Biruin mo, may sasakyan doon sa loob ng Pogo na nakapangalan sa kanya. Expedition. Sarap. O, di ba? Paano mong hindi iisipin? At eto pa ha, ang daming pahabol Eto pa mga kababayan. Ang nagrehistro nung Pogo na yon sa kanyang pangalan po. Iisipin mo pa ba? Iisipin mo na hindi siya konektado? Siyempre, tapos meron pang mga tunnel na nakita, meron pang mga bunker na nakita, meron pang mga torture na lugar ha. Ano isipin natin doon, mga kababayan? Sabi ni Daniel Loret, Idol Mark, sa dami ng problema ng Pilipinas, baka lumalayo tayo sa totoong problema sa secret agreement. Hindi po natin iiwanan yan. Ano po? Dahil baka mamaya unti-unti na pala talagang nakapasok. Imagine niyo, ban-ban pa lang yan. Isang lalawigan pa lang yan. What if madami na po palang patakbo na mga mayor, na mga governor, itong mga sabi nga nila Pogo politics. Kung merong narco politics, Pogo politics. Magpapatakbo ng isang tao para